Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 3 hanggang November 9. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Wands. Wow, beautiful. In the area of what you need, you have the Star card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the High Priestess. Wow, beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Seven of Cups. In the area of your fortune, you have the Devil card. Beautiful, napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong Hierophant. At ang outcome po for the week, eto yon. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Cancer, thank you po muna sa mga donations po ninyo at saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Cancer. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. Maraming salamat po. I love you for all of your generosity. So, at the background of your deck, you have the King of Cups. Wow, two kings. Alam mo, nakita ko rito yung pagkilos mo this week about something. Some of you are implementing or meron kang sisimulan na mga plano or idea and nakaka-overwhelm yung responsibilidad at saka yung mga dapat pagandaan sa pagsisimula ng proyektong ito o ng gagawin mong ito. You have a goal Meron kang goal. And this week, the action ay parang sisimulan mo na. And your spirit guides are telling you, kalma, hinga ka lang, huminga ka malalim, mag-meditate ka, mag-yoga ka, ihinga mo yan. Ramdam ko yung kaba, ramdam ko yung parang aligaga, and also yung parang mga duda, mga alinlangan, mga agam-agam, takot tungkol sa isang gagawin this week. So, don't worry, Cancer. Everything will be fine. Sabi ko nga sa inyo, every single day, kapag naramdaman mo yung kaba, hinga. Huminga ka, okay? Don't let your emotions make the most out of you. Okay? Kailangan daw kalamayin mo ang iyong emosyon, panghawakan mo ang iyong emosyon, wag na wag kang kikilos ng dahil lang sa silakbo ng iyong damdamin. Okay? Baka yan kasi ang makahadlang sa'yo. Yung mga paiba-iba emosyon, paiba-iba na naramdaman tungkol sa isang bagay, baka mag-atras abante ka. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, relax ka lang. Wala kang makukuhang maganda sa pagpapanik or aligaga or pagkatakot. Kailangan daanan mo lang ng tama and then paratalihin mo yung composure mo. Your composure will be your bala for the week, okay? At the center, you have the King of Wands. This will be your energy for the whole week. So, dito, kita-kita ko yung passion mo, yung tapang mo, yung abilidad mo na i-execute yung mga naisip mong plano. You are a leader this week. Whether meron kang sisimulan na proyekto or sa trabaho ninyo, ikaw yung parang punong abala, sa negosyo, ganun din, o kaya sa pamilya, parang ikaw yung may mabigat na responsibilidad and also ikaw yung may prime decision-making role sa ginagalawan mo ngayon. Kaya importante ang katatagan ng isip, hindi pwedeng panadala ka sa emosyon, and also yung maturity when it comes to your emotions. Okay? Because you are dealing with a lot of people at the same time. So, kailangan talaga ikaw balanse ka. Sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa. Kailangan balance tayo. Mahirap yan, pero kailangan mo i-practice. This week, your spirit guides are really telling you, meron kang idea meron kang vision of what you want to create. But with the passion card here, para bagang wala ka pang ganong kalaking kumpiyansa na ituloy yan. Para medyo may mga alinlangan pa na parang kaya ba talaga to? Baka magkamali ako. Naku, ayokong pasanin yung failure. Ayokong pasanin yung mga sisi ng ibang tao. Ramdam ko yung burden o yung pressure na binibigay sa'yo ng ibang tao at this time.
But your spirit guides are really telling you, kaya mo yan, ilaban mo lang. Just do one step at a time. Hindi mo kailangan matakot at pagudahan ng sarili mo. Kapag kumalma ka, doon papasok yung mga tamang suggestion sa isip mo or mga tamang plans and ideas. So ngayon, kumalma ka ha, Cancer? Yes, Queen of Cups. Talagang kalmadong, kalmadong, kalmado. Sabi dito, your puso, your heart, is also a big intuition para sa'yo. So, sabi rito, pakinggan ng puso, pakinggan ng damdamin, so kung paano mo haharapin ang mga bagay-bagay. Bakit kailangan pakinggan ng damdamin? Para hindi siya maging sagabal. Para alam mo kung kakilos-kilos ba itong bagay na ito, o kailangan kung hindi i-big deal, i-ignore ko na lang at mag-focus na lang ako sa importante, o ka-focus ba ng emosyon ko tong bagay na ito. For example, sa trabaho, ikaw yung leader, for example, sa isang task. And then, 5 members ang medyo magulo, madrama, mga paepal, no? So, kailangan talaga kontrolado mo yung emosyon mo. Naiinis ka, naiirita ka. Pero, yung emosyon mo na yan, dapat alam mo kung paano panghawakan para hindi makasira doon sa vision mo na dapat mong gawin sa linggong ito. Parang ganyan, okay? So, just relax, ang tawag doon yung maging pasensyoso ka, and then taimtim na talagang magkaroon ka ng mahabang pasensya, okay? In the area of what you want, siya nga pala, Cancer, isulat nyo naman sa baba kung saan po kayo nanonood ng ating reading for today. Sa po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo, nag-e-enjoy ng reading natin for Cancer para sa linggong ito. Feel free to comment down below. In what you want, you have the Queen of Wands. Just want to have this confidence, no? Gusto mong ilaban gusto mong, minsan sabi mo kaya ko magagawa ko Pero pumapasok pa rin sa iyo yung parang, teka, magagawa ko ba talaga? Kayang-kaya ko ba talaga to? Nakakatakot, nakakawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero your spirit guides are telling you, kayang-kaya mo naman. Hindi naman daw ibibigay sa iyo yung role na yan, yung obligasyon na yan, yung task na yan, kung hindi mo kaya. So, meron silang nakita sa iyo. So, kung bakit ikaw nilagay sa posisyon na yan. So, ngayon, believe in yourself ha. Don't doubt yourself. Pag pumasok ka sa isang kwarto na maraming tao, lagi mo isipin na, ay, kaya ko to, magaling ako, mahusay ako, I will accomplish this. So, be positive lang. Think positive and enjoy the journey. Huwag mo nang isipin, sasabihin pa ng ibang tao, okay? The Queen of Wands is being clarified by the Ace of Wands. Yes. Ace of Wands, sabi dito, ng iyong spirit guides, trust your ideas. Okay? Be confident in your ideas. Kung ano yung naisip mong planong gawin, kung ano yung mga naisip mong mga tamang hakbang, believe in those ideas and i-implement mo. Kasi wala naman daw ibang magtitiwala sa'yo much more kundi ikaw. So, it starts within you. So, if you trust yourself, if you trust your ideas na parang, ay, meron akong gustong gawin, pero ay, wag na lang kasi baka mapahiya ako, baka mag-fail, nakakahiya, wag na lang. So, kung lahi ka nahihiya, baka masayang yung mga ideas mo. So, ngayon, stand tall, taas ang noo, and fight for these plans and execute them with so much confidence. Okay? So, in the area of what you need, siya nga pala, Cancer, ito po ay weekly reading. Kaya kung meron po kayong mga plans for the week na gusto mo matupad, for example, I plan this week na ma-solve na yung problema ko sa utang, o kaya i-plan na mapatapos na yung pagpapagawa sa bakuran namin, mga ganyan. So, isurat mo yan sa baba, it will come true. So, congrats po. Okay? In the area of what you need, you have the Star card. Star card, sabi na sa'yo na yung spirit guides, wag na wag mo awalan ng pag-asa. Okay? Continue fighting, continue watering yung ginagawa mo kasi magubunga yan para sa'yo. So kung nahatakot ka today na parang kaya ko ba talaga to, kaya mo. Manalig ka sa dream mo. Meron kang pinagsusumikapan this time. Meron kang gustong tumbukin. And sabi mo, ito na yung chance ko, ito na yung pangarap ko, ito na yung moment ko. Pero kitang-kita ko na for the past week, for the past months,
nawawalan ka na ng pag-asa. Or hopeless na. Parang sabi mo, ay baka hindi papunta sa akin yan, baka hanggang pangarap lang. Pero sabi sa iyo na yung spirit guides, malaki ang tsansa mo na maabot mo ang iyong dreams. Tingnan mo naman, pagbaba mo sa star, you have the high priestess, extreme ability and extreme intuition na kayang-kaya mo. So, ano ibig sabihin nun? Believe in the power of your dreams. Believe in your goals and it will be yours, okay? So, wag ka daw mawawalan ng pag-asa this time. Ilaban mo yung goal mo, ilaban mo yung pangarap mo, ilaban mo yung gusto mong makamit, okay? Star card is being clarified by the Queen of Swords. Yes. Queen of Swords, sabi dito, Cancer, ng yung spirit guides, dapat daw malinaw sa iyo ang vision ng future na gusto mong i-create para sa sarili mo. Wow, ang lakas ng ulan sa labas. Ingat nga po pala sa may papasok na bagyo, Tinyo nga ang pangalan. So, ingat po sa mga Visayas area, sa mga kaibigan natin Bisaya dyan, and Mindanao, natatamaan ng bagyo. Ingat-ingat po kayo. Okay? So, back in our reading, dapat daw malinaw sa iyo yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Dapat daw ay ikaw ay, alam mo yun, very, very frank. Sabihin mo kung ayaw at gusto. Hindi daw pwede na napipilitan ka lang na gawin ang isang bagay. Learn to say no pag ayaw and learn to say yes to things. Lalo't papalapit sa mga pangarap mo. Okay? Kailangan daw malinaw sa iyo yan. Walang kalituhan, walang atras-abante, walang takot. Because Queen of Swords talagang palaban to na energy. Okay? Narinig ko, alam mo, kailangan daw you need to have a final decision sa pagtumbok mo ng pangarap na ito. For example, pangarap mo maging singer pero atras-abante ka. Kailangan talaga this time around, buo na sa isip mo na ito yung pangarap na gusto kong kunin. At magalaan ka na maraming effort para abutin siya. Parang ganun. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Wands. 8 of Wands, meron kang maririnig this time, Cancer, na mabilis na balita or mabilis sa development sa iyong nililikha. No? Some of you, bigla-bigla, out of the blue, makakarinig ng, uy, Cancer, nandiyan na yung hinihintay mo. Uy, Cancer, approve ka na. Yan, tagal-tagal mo naghintay, di ba? At naiinip ka na nga, naiirita ka na, sabi mo, bakit ba ang tagal? Ano ba nangyayari? Biglang boom, dumating. Kaya ramdam ko yung biglang nawala ka sa ulirat, parang bigla kang nataranta, bigla ka natakot na parang, hala, nandiyan na yung pangarap ko, nandiyan na yung gusto kong makuha, nandiyan na yung hinihintay ko. Nakakaba pala, nakakatakot pala. So, sabi rin yung spirit guides, don't lose your focus sa iyong plano. Lalo't higit pag dumating tong mga balitang ito. Kasi sunod-sunod yan. Ganun po ang 8 of Wands. Sunod-sunod ito. And nakaka-overwhelm yung dami ng dapat gawin. Siyempre, bago to, di ba? So, marami kang dapat pirmahan, dapat kausapin, dapat baguhin. Schedule mo rin, kailangan mo rin baguhin. So, napaka-overwhelming ng energy na to. Pero ang kailangan mo, kalma, kalma, kalma. Pag mas kalmado ka, mas lilinaw sa iyo yung vision na gusto mong gawin at hindi ka maliligaw sa pag-atake nito. So, sabi sa iyo yung spirit guides, focus, focus, focus para yung pagdating ng swerte ay mayakap mo agad-agad at hindi ka ma-distract. Okay? The 8 of Wands is being clarified by. So, kamusta po ang weather sa inyong lugar, mga Cancer? Naku, napakalakas sa ulan dito sa amin. Ingat po kayo. The Hierophant. Wow, dalawang beses lumabas ang Hierophant. This is really telling you na may level up sa buhay mo, Cancer. Wow. Yung pagdating sa iyo ng good news, pataas ang antas mo dito. Whether I'm hearing, yes, yung promotion nandiyan na yung aumento sa sahod, nandiyan na yung pinipilahan mong dokumento or pwesto sa isang trabaho na sa'yo binigay. So, kitang-kita ko yung pag-angat mo at sobrang saya mo dito because, yes, hinihintay mo, pero hindi mo inasahan na darating na siya now. May ganong gulat factor dito, Cancer. May gulat factor ako nakita na, yes, dasal ka ng dasal para makuha siya, pero nung biglang dumating, sobrang laki din ng takot mo at pressure. So ngayon, enjoy the process and you will see kung
kung saan ka dadalhin ng mga bagong blessing na ito. So congrats po, okay? In the area of your near future, you have that High Priestess. Si High Priestess, sinasabi sa iyo ni yung spirit guides na in the near future, for the next 2 weeks, for the next 2 months, for the next 2 years, makikita mo yung nilatag sa iyo ni God. You will realize, kaya pala. Kaya pala dito niya ako dinala, kaya pala hinayaan niya ako matanggal doon, kaya pala hindi niya tinanggal sa isip at puso ko yung pangarap na ito. Kaya pala gustong gusto ko to, kasi dito pala niya ako gustong pumunta. Kaya pala yung vision ko na hindi mawaglit-waglit sa isip ko ay paulit-ulit kong iniisip at gustong gusto kong tuparin. It's because nandito ka na. The answers will come to you in the near future. At malalaman mo yung sagot ay talaga namang magudulot sa'yo ng kapanatagan. So ngayon, Cancer, kung nasa estado ka ng buhay mo ngayon na gulong-gulo ka, litong-lito ka, ang chaotic ng buhay mo, no? Hindi mo malaman kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, kung susundin mo ba yung pangarap mo o mag-back out ka. But in the near future, kitang-kita ko rito, the answers will come. Alam mo, sabi sa'yo na yung spirit guides, pagkatiwalaan mo yung skills mo, pagkatiwalaan mo ang sarili mo, walang ibang tao ang may pinakamalaking tiwala sa'yo kundi ikaw. Kaya believe in yourself, ha? Ngayon pa lang, believe in yourself, have faith in yourself, and wag mong limitahan ang mundo mo. Marami ka pang pwedeng abutin, marami ka pang pwedeng kunin at mapagtagumpayan. And the High Priestess is a guaranteed that that energy will be yours, okay? The High Priestess is also a card of secrecy. So kung may mga bagay kang hindi naiintindihan ngayon, sabi mo, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ba hindi ko to maintindihan? Okay lang. Because the answers will come to you in the near future. Okay? High Priestess, the 8 of Cups. Wow, yes. You are actually living your old life. No? Gets mo na. Gets na ni Cancer kung ano yung mga bagay na nasayang, mga bagay na hindi mo nakuha, mga bagay na iniwanan mo for the greater good, mga bagay na sinacrifice mo kasi sabi mo, I want to manifest this vision na gusto ko sa buhay ko. Nandito ang puso ko. Sinunod mo ang puso mo at nilikha mo tong vision na gusto mong ma-create sa life mo. At eto ka. You're walking away from something na hindi na para sa'yo, hindi na valuable para sa'yo, at pumupunta ka patungo sa iyong fulfillment, sa iyong happiness. At nakita ko rito, walang makakapigil sa'yo na abutin yung happiness na yan. Kasi alam mo, yun ang contentment mo at sinusunod mo ang intuition mo. Good for you. Congrats po. Napaka-tapang at napaka-empowering ng reading na ito para sa'yo, Cancer. In your challenge, you have avoidance. It's key to see the need to avoid discomfort, but also to overcome it with and thrive. Confrontation and progress. Panahon na daw, Cancer, para harapin mo yung mga bagay na bumabalakid sa'yo, yung mga takot mo, yung mga issues mo, harapin mo na yan. Huwag mo na iwas-iwasan pa para once and for all, hindi na siya bumalik sa buhay mo. Okay? Another message, you have shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness. Empowerment and rebirth. Yes. Lahat ng mga kinakatakot mo, takot ka sa dilim, takot ka halimbawa humarap sa maraming tao, takot ka sa interview kasi hindi ka magaling mag-English, marami kang kinakatakot na madilim sa buhay mo. I-shift mo yung perspective mo. Okay lang, kahit hindi ka magaling mag-English, hindi naman lahat na nasa call center magaling mag-English eh. Ang meron sila, alam mo, tapang at balanseng pag-iisip na, kaya ko yan, magagawa ko yan. Kung may takot kang humarap sa maraming tao, ngayon pa lang dapat pinapractice mo na yan para masanay ka. Lahat ng mga kinakatakot mo, i-shift mo yan para maging power mo. Okay? In your challenge, you have the 7 of Cups. 7 of Cups this week will start your confusion. Malilito ka sa kung ano ba talaga dapat ang gusto mo para sa sarili mo at kung ano yung pangarap mong sundan for your future. Papasok na tayo, 2 buwan na lang, papasok ka tayo sa 2026. So kitang-kita ko rito yung parang meron kang gustong simulan, meron kang gustong i-try,
And somehow, nakaka-confuse sa kung ano ba yung dapat kong piliin, sa kung ano ba yung dapat kong yakapin na makakabuti para sa sarili mo. I understand the confusion kasi nga syempre ayaw mo mag-fail, ayaw mong magsayang ng oras o pera o pagkakataon. Kaya ngayon, gusto mong piliin yung tama para sa'yo. Pero sabi na yung spirit guides, listen to your heart with calmness. Kumalma ka. Kapag kalmado ka at hindi ka nagpa-pressure, especially sa mga tao sa paligid mo, doon papasok sa'yo yung intuitive download sa dapat mong piliin. Makikita mo kapag nagpa-park ka or magbakasyon ka panandalian, pumunta ka sa mga nature, no, maglakad-lakad ka, diyan lilinaw ang isip mo sa mga tamang choices na pwede mong gawin this time. Okay, Cancer? The Seven of Cups. The Ace of Cups. Yes, 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 yes. You need to listen to your heart. Pero dahil ang gulo-gulo ng paligid, ang hirap-hirap mag-isip, ang hirap-hirap mamili, maaring yung mga tao sa paligid mo, kanya-kanya din sila ng sulsol sa kung anong dapat mong gawin, kaya ikaw nalilito ka na. Pero sabi dito, learn to detach yourself muna. Lumayo ka, magbakasyon ka, bitawan mo muna parandalian yung issue para makapag-relax ang puso mo. Kasi pag relax ang puso, mahanap mo yung passion mo. Yung passion, doon ka magsimula. Alin ba dyan sa mga iniisip mo ang malapit sa puso mo na pwede mong simulan today, pwede mong hakbangan today, na talagang love na love mo, nandun yung energy mo, yung compassion mo. So yun ang piliin mo daw, yung malapit sa puso mo. Okay? And when you start there, everything now will start to be clear para sa'yo. Okay? In your fortune na napaka-interesting, you have shout to the heavens with happiness, embracing enthusiasm. Yes, panahon na to para maging positive ka lang. Sabi ko nga sa inyo dito, with the Ace of Wands and Queen of Wands and the Eight of Wands, na kailangan talaga ay harapin mo yung mga bagong bagay ng may positibong outlook. Huwag mong katakutan, huwag mong atrasan, huwag kang mahiya, no? Yakapin mo yung buhay ng puro saya para makuha mo rin pabalik yung mga magagandang bagay na magpapasaya sa'yo. Okay? Another message, you have Journey by Moonlight, believe in magic. So, huwag mo daw isipin lagi, Cancer, na habang buhay kang nasa hirap na yan, na habang buhay kang nasa baba, na habang buhay kang nag-struggle. Hindi. Manalig ka sa magic ni God that things will change. Isang ganun lang niya mamaya, pagkatulog mo, pagising mo, nandiyan na yung pangarap mo. So always believe in His power that things will change for you. Especially here, in your fortune area, you have the Devil card. Narinig ko dito, lalaya ka na. Lalaya ka na sa mga kumakadena sa'yo. Maaring old partner mo yan na lahi kang kinukulong sa isang limitadong mundo o kaya limitadong pananaw ito, no? So lumalaya ka na sa mga maling pamamaraan, sa mga mali mong iniisip, o kaya toxic friends, toxic na work environment. Parang nagkaroon ka na ngayon ng lakas ng loob na bumitaw dyan, kumawala, maging empowered and independent para tumayo sa sarili mong paa. Especially here with the King of Wands, talagang mabubuo na yung malinaw na vision na gusto mong tahakin sa buhay mo. And you need to be brave at matapang to get this. And buo ang puso at nananalig ka sa puso mo na kaya mo siyang abutin. So, this is a great week para sa iyo, Cancer, na bitawan na yung mga alam mong hindi nakakabuti sa iyo at yung mga alam mong harang para to pa rin ang mga pangarap mo. This is a brave week para sa'yo para harapin na yan. Okay? The Devil card. The Nine of Cups. Wow, yes. Alam mo na, Cancer. Kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So ngayon, close your eyes, make a wish. Kung mahaba yan, i-pause mo muna ang video, balik ka sa akin. Nine of Cups, a wish fulfillment. Sabi sa'yo na yung spirit guides, wag kang papatali sa mga tao, sitwasyon, lugar, or takot na haharang sa'yo para to pa rin ang mga pangarap mo. These are all of your wishes. Pangarap na makabili ng bahay, makapag-apply sa magandang trabaho, makapunta sa Canada, anything na wish mo. Pero kita ko rito, may pumipigil.
Baka ikaw to, baka pinipigilan mo sarili mo, or meron kang kaibigan, or lover mo, or magulang mo, o anak mo, na pinipigilan kang abutin yung pangarap mo. So learn to step forward and putulin mo na yung ugnayan mo sa negatibong yan, sa toxic na yan. Kausapin mo yan kung yan ay anak, kung yan ay magulang mo, lover mo, ipaunawa mo sa kanila na huwag niyo naman akong pigilan, pangarap ko to. And it will come true. Nakita ko talaga dito since sa fortune area siya, kakawala ka na sa kadena ng pumipigil sa'yo at maabot mo na yung wish mo. So congrats po ha, congrats. I-like mo tong video na to para ma-activate mo tong wish fulfillment card energy mo. In your divine messages, you have, it's time to release negativity. Yes, ito yun. Bitawan mo na yung negativity mo para maabot mo na yung fulfillment ng mga wishes mo. And then, look at the bigger picture. Lawakan mo ang isip mo. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng abutin. So, dapat daw malinaw sa isip mo para yung mga ideas pumasok. Okay? In your divine messages, you have the Hierophant. Sabi dito, learn to step out of your comfort zone. Huwag mong hayaan na manatili ka sa isang tradisyon o sa isang limitadong galawan na para bagang feeling mo nakakulong ka dyan. Parang wala kang sariling laya, wala kang sariling boses, wala kang sariling pagkapasya. So you need to step out and find your dreams and find your future. Don't let the system fail you. Don't let the system hold you back. Okay? Magaling ka. Marami ka pang pwedeng puntahan. Marami ka pang pwedeng abutin. So don't let people and tradition stop you from achieving that. Okay? Hierophant, the Two of Swords. Yes, you need to decide. You need to decide this time, Cancer, kung saan ka magalaan ng iyong commitment. Saan ka pakipakinabang na bagay, sitwasyon, or tao ka magalaan ng iyong pangmatagalang commitment para hindi masayang yung pinapasok mo. And you need to decide na siguro nga kailangan ko nang kumawala sa nakasanayan kong mundo kasi parang hindi na ako nag-grow. Lagi lang ako nag-bow down, sumusunod sa gusto ng iba, sumusunod sa payo ng iba, sumusunod sa mga suggestion ng iba. Gusto ko naman ikaw ngayon ay magkaroon ka ng commitment about yourself and panindigan mo ang mga desisyon na gusto mong ibigay sa sarili mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Spear, heartache over what you no longer have. Yes, talagang masakit ito kasi aalis ka na iiwanan mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. You have Grapes, time to go out and have fun. Yes, sabi ko nga sa inyo, magbakasyon ka muna, mag-relax ka muna at mag-have fun para luminaw at magkaroon ng relaxation ng isip mo. You have Stork, news of a birth of or a new business opportunity. Yes, meron ka daw papasukin na bagong business, bagong trabaho, o bagong balita na ikakaunlad mo. Now, the message of Tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, dahan-dahan ka lang, huwag ka daw magmamadali. Relax ka lang, okay? Ang outcome mo, Cancer, for November 3 to 9, you have Queen of Swords. Yes, a decision will be made pagdating sa mga vision mo. At kitang-kita ko rito yung paglaya mo sa isang mapaniil at talagang controlling na past. So ngayon, bukas palad ka na para sa future at handang-handa ka ng abutin yung mga pangarap mo. Sa kung ano mang paraan mo makukuha yan, you are very, very open on different ways, on different abilities or pathways sa pag-abot niyan. Okay? Queen of Swords, the Queen of Pentacles. Wow, both queens are really telling you, you are in your own element. Kaya mong abutin ang pangarap mo, kaya mong payabungin ang pera mo, and you will achieve greater things in life. May mga resources ka para panindigan yung pangarap na yan, yung desisyon na yan, at dyan magsimulang lumago ang iyong kaperahan. So ngayon, nakita ko, you will make a decision, at yung tamang desisyon na yan, with your intuition, ang magadala sa iyo ng kaching-kaching moving forward. Wow, Cancer. Swerte mo, palibre naman. So, this is your outcome, your November 3 to 9. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you for watching Gandulo Cancer. Ingat po kayo sa bagyo. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.